Sakit. Wow. Sabi mo table napkin na lang, lagyan mo lang table napkin. Ayun, okay. Pero kung sasabihin napkin kasi, paano nga ng napkin? Ano napkin sa tindahan? Yung ginagamit sa... Alam yun, wish for po. Okay, kinokorek ako dito. Okay, kinokorek ako ha. Thank you for your correction, okay? Kasi kanina sabi ko, tissue. Tapos, sabi ko napkin. Tapos sabi niya, napkin, binibili sa tindahan yung panglagay pag meron kang buwan ng dalaw. So sabi ko, di ba dapat yung table lagyan mo ng table. Tama naman siya. Lagyan ko ng table napkin. Okay, so bakit ba ako nag-video? Nag-video ako because of napadaan sa wall ko ngayong umaga na to. Actually napadaan na siya nung isang araw, hindi ko lang masyadong pinansin. Ang nag-trigger sa akin ngayon is yung parang reply nung manager na sinasabi niya doon na kinausap naman daw niya yung crew, tapos tinanong naman daw niya kung galit or something. Doon ako medyo na-trigger, kaya ako naggagawa nito. Yun sa akin, may dear, nagtrabaho din ako sa mga ganyan. Hindi lang talaga ako nagtagal kasi ayoko talaga yung mga ganyan. Ayoko talaga yung mga ganyan na yung mga karakas ba, yung mga datingan na porkit nauna ka dito, porkit ikaw yung ganito, porkit ikaw yung manager, ganyan-ganyan. So, during my time, ang uso naman is straw. At saka yung table napkin. Okay? Kasi nakorek ako eh. Table napkin. Pabibilang sa'yo yun. Okay? Pabibilang sa'yo yun. So, naisip ko lang, paano ka naging manager? Paano ka nakarating sa posisyon mo kung hindi ka marunong magbasa? 'Di ba? Kasi ang alam ko sa stock room, mayroon mga straw or sabihin natin siguro mayroon iba na nawala. Pero alam ko kasi pag straw, meron yan specific na pag pinapak mo, meron yang meron yang number sa packaging kung ilang piraso, like 100 pieces, 200 pieces, 500 pieces, ganon. Meron yan. So, anong pumasok sa kokote mo at kailangan mo pa ibabilang sa mga crew mo yung mga ganung klase ng bagay, at saka anong connected nun sa trabaho? Di ba dapat ang ginagawa mo is hinahasa mo yung kung may kinalaman sa kaha, hasain mo kung paano gumamit ng kaha, tuturuan mo ng mga tricks, kung paano maging alerto, paano maging mabilis, kung ano yung mga gagawin, ipagagamay mo yung trabaho, di ba? Hindi yung pabibilang mo yung straw at saka yung table napkin, ngayon naging worse, tiles na. 'Di ba? Tiles na yung pinabibilang sa mga fast food, 'di ba? So imaginein mo yun, yung mga nasa ilalim ng mga oven, ng mga lutuan, sisilipin mo yan, iaano mo yan, check mo yan, 'di ba? Parang hassle. At saka anong connected dun sa work? Kung pinagwalis mo pa ako, maintindihan ko pa. 'Di ba? Kasi part yun ng maintenance ng company eh. Jollibee ha, shout out sa inyo ha. Sana mapanood niyo to. Alam ko hindi niyo mapapanood kasi sino ba naman ako, 'di ba? So, shout out sa inyo kasi hindi related sa ikalalago ng kumpanya. Kasisira ng kumpanya nito. Kasisira ng kumpanya nyo to. So, tanggalin nyo yung mga tao na ganyan. At saka kung kayo ay meron na kayong posisyon sa mga company nyo, kayo ay HR, kayo ay ganito, gampanan nyo yung tungkulin nyo. At kung meron mga bagong pasok, i-train nyo, turuan nyo. Ayaw nyo ba yung maaalala sa inyo ng tao? Ay, mabait yan si ma'am ganito. Kasi talagang train talaga ako yan. Talagang matyaga talaga akong train yan. Hindi yung pahihirapan nyo. Kaya walang natututunan yung tao eh. Kasi kung ano nung kalokohan yung ipinapasok nyo, tapos sasabihin pa doon, part ka ng brotherhood, part ka ng sisterhood. Ano yung fraternity? Ha? Kailangan may mga suffering, no? No offense sa mga fraternity, no? Lahat naman. Pero hindi ganoon, 'di ba? Ito naman, nakapagsalita na naman ako ng mga bagay na hindi ko dapat sinasabi. Huwag ganoon, 'di ba? Part yun, bakit ganoon? Hindi naman related sa work yun eh. At saka ito ha, kaya kami pumapasok sa work, kaya kami nandoon is para kumita ng pera, para meron kaming maihain sa pamilya namin, meron kaming maibayad sa mga bills namin. Yun ang pinaka-main reason kung bakit kami nandoon. Wala kami doon para
Oo, okay na yan, part na yan. Meron kasing mga iba na gusto talaga nilang pahirapan eh, yung ganon. Ilang beses na nangyari sa kanya, marami na ako napasukan na company talaga. Pahihirapan ka, tapos para mag-resign ka. Okay? Wag ganon. Wag ganon, wag ganon, wag ganon. Kasi magiging mitsa ng buhay mo yan. Pag nakatagpo ka ng medyo yung nasa loob yung kulo, yung psycho, putik ka, baka kasahan ka na lang sa labas. Be, maniwala ka sa akin, mapapaagat. Kasi pagdating sa trabaho, angas-angas ka eh. 'Di ba? Yung tatahimik-tahimik niya nasa loob yung kulo niyan, mamaya bigla kang anuhin niyan, 'di ba? Wag ganoon, wag kang gumawa ng tensyon. Trabaho. I-train mo yung mga employee mo, yung minamanage mo, yung hinahandle mo na maging better dun sa work niya. Wag mong isama yung pagbibilang ng straw, yung pagbibilang ng table napkin, wag yung mga ganun. 'Di ba? At saka ipagawa mo yung related na trabaho lang sa kanya. Kung pumasok siya doon bilang cashier, sa cashier lang siya. Hindi yung meron ako experience na dito lang ako, tapos mamaya nandun na ako sa labas, tapos sasabihin dapat kasi flexible ka. Hindi flexible, be, hindi yung ganun. Nagtitake advantage ka, be. Kasi bago yung employer, sasabihin mo, chinek ko naman, tinanong ko naman kung okay siya, kung galit ba siya sa akin. Sira ulo ka ba? Sasabihin ba sa yung galit yun? Tinanggal mo, binigyan mo ng memo, di ba? Di ba? Hindi magsasalita yan. Siyempre sabihin niya, ay okay lang po ma'am. Ganun sasabihin, okay lang po ma'am. I understood the general situation. Pero deep inside, nababad trip na sa'yo yung kasi hindi naman related yun sa sitwasyon. At saka wag mo sasabihin na part yun sa mga nakapagtrabaho, sa crew, sa mga fast food chain, crew, part yan. Mo, yun ang sasabihin ko. Anak ka ng tinapay, yun ang sasabihin ko, ha, sa'yo. Hindi yan part ng crew. Ikasisira yan ng company, ng kung ano yung umayos ka, te. Umayos ka. Huwag ganun, i-train mo para maging mahusay. Yung iba kasi napakadamot eh. Kala mo madadala mo sa hukay ang knowledge mo na yan, i-share mo. Yung iba kasi, alam mo yun, naranasan ko pa minsan yung yung nagtatanong ka kung ano yung gagawin, wala talagang mag-a-assist sa'yo. Yung para bang kailangan ko pa ba i-google to? Diba kasi during that time, 3310 ang cellphone, ganun, wala namang, at saka yung internet nun, hindi naman talagang diba? I-google ko pa ba to? I-search ko. At saka, bibili ba ako ng data para malaman ko pa kung paano nag-work to, yung mga ganun. I-share mo, te. Patuto ka mag-share. Share mo yung knowledge mo sa company, share mo kung paano nag-work yung mga machine, yung mga i-share mo. Diba? Alam mo, nakakalungkot pa dito, the sad reality dito is, kapwa mo Pilipino yung gumagawa sa'yo nito. Yun ang nakakalungkot talaga. Yung kapwa mo, kung ibang lahi pa siguro maintindihan ko pa kung basta ibang lahi, maintindihan ko pa Pero kapwa mo Pilipino, nagkakaintindihan kayo, parehas tayong Tagalog, parehas tayo. Minsan meron pa yan Ito ewan ko kung saan to nanggaling Pag yung, kunyari yung katrabaho mo is like, kadalasan to sa ibang bansa nangyayari. Dito din sa Pilipinas nangyayari din. Kunyari, Bisaya yung isa, Bisaya. Tapos Tagalog o kaya basta, 'di ba iba-iba tayo, may Bisaya, may Ilonggo, may Ilocano, may ganon. Nag-aaway yan, yung dalawa na yan. Ay kasi Bisayang Bisukul yung mga ganon. Ay kasi ganito. Anak ng tinapay, pare-pareha sa yung Pilipino, be. Huwag ganon. 'Di ba magkakaiba lang tayo ng pinanggalingan, 'di ba? May Bisaya, may Ilocano, may mayroong basta, pero Pilipino tayo, wag ganon. Wag ganon, be. Diba, nami-personal kayo, wag ganon. Isipin mo lagi, Pilipino tayo. Tayo ay Pilipino, lahat tayo ay Pilipino. Diba? Doon ka bumase. Dapat nagtutulong, kaya hindi lumalago ang bansang Pilipinas dahil sa mga ugali na ganyan Diba? Magtulungan tayo. Wala naman ako sinabing buhayin mo yung angkan o buong pamilya nung tao na yun. Tulungan mo. Yung para bang gagayan sa trabaho, nangangapa, bago lang sa trabaho, tulungan mo, i-assist mo. Huwag mong pabilangin ng tiles o pabilangin ng straw.
'Di ba? Napapaano ko sa iyo eh. 'Di ba? Huwag ganun. Huwag ganun. Pag Pilipino, magtulungan tayo. 'Di ba? Magtulungan tayo, mga Pilipino tayo eh. Huwag ganun. Lalo pag nasa ibang bansa, magtulungan tayo. 'Di ba? 'Di ba? Hindi naman typical na parang paliguan mo ng pera or buhayin mo ng pamilya. Ganun, hindi naman ganun. Yung konting knowledge lang naman i-share mo. Huwag mo nang pahirapan. Yung iba pa dyan, ililigaw pa eh. Aminin nyo, ililigaw nyo pa. 'Di ba? Tatanungin lang sa'yo, saan yung papunta sa ganito? Ay, sumakay ka ng bus, ng ganyan, ng ganon. Tapos mabubukat ka, ang layo-layo mo na dun sa pinaka-destination mo. 'Di ba? Totoo yan. Buti nga ngayon, meron ng mga Google Map eh. Dati, ililigaw ka talaga. Kasi ililigaw ka talaga, ipalalayuin ka dun sa destination mo. Kung saan mo gusto pumunta, ililigaw ka talaga. Kung saan sana napunta tong kwento ko. Kasi hugot talaga to from my personal experience talaga. Hindi naging madali yung pakikipagsalamuha ko sa outside world, lalo na sa usapin ng trabaho. Kasi talagang ano ko dati, yung oo lang ako ng oo, maski na anong oras na ako uuwi, yung mga ganon. Talagang oo lang ako ng oo. And then lately ko lang na-realize na teka, parang hindi ko deserve yun, pero para wala akong choice kasi kailangan kong sumahod, yung ganon. Basta oo lang ako ng oo. Ngayon mo ako ganyanin talaga, be, uunatan talaga. Ngayon mo ako ganyanin, be, talagang uunatan talaga kita, maniwala ka sa akin. Iba-viral pa kita, 'di ba? Iba-viral talaga kita. Kasi sabi ko nga sana noon pa ako pumasok sa social media eh, para 'di ba? Expose ka talaga. Ngayon wala eh. Puro na lang ako kwento. Kwento na lang, wala eh. Walang evidence, 'di ba? Pero kung noon sana to, noon ko na-discover tong social media or noon nag-bloom tong social media, ay ang dami kong content. Ang dami ko talagang content. Di talaga ako mauubusan ng content, be. Kasi napakarami kong content. Nandyan yung mga piling tagapagmana, nandyan yung mga tamad, nandyan yung mga, ay, dami ko talaga maikikwento. So anyway, if you want part 2, just comment down below. Yay!